Good evening, everyone. So, I am Altelarine Balaro from Batch 4. So, yung topic po natin today na inassign po ni Pastor Russell ay tungkol about the Eastern Church or the may division ba sa church nyo. So, sa title pa lang po is nag-gets ko na siya kaagad at nauunawaan ko yung gustong iparating ni Pastor Russell sa atin. So, for me, no, para po sa akin ay meron division sa church ko, especially hindi ko na i-mention pero I feel like may division between me and the other students because wala lang, I feel like hindi naman talaga sila truly committed with God, but some of them are using the name of being Christians just so you know, parang maging entitled lang sila na anak sila ng Panginoon, which is a quiet clout for me dahil sa ayoko nang magbanggit, but ayun, gaya ng sabi ko, siguro hindi talaga mawawala sa church yung may division, no? Pero ang gusto kasi ipaunawa ng Panginoon ay dapat magkaisa tayo. Dapat ang mga anak niya ay merong isang mission or vision. Dahil ang gusto ng Panginoon ay isa lang yung path na pinapapatuluyan ng Panginoon dahil kaya nga ni Lord, gusto niya na yung organization niya or yung mga believers niya ay iisa lang yung plano, ayun ay i-glorify siya, mahalin siya, and of course sundin niya lahat ng inuutos niya at gusto niyang gawin sa buhay natin. Pero which is nagre-result siya sometimes no hindi pagkakaisa dahil na rin siguro sa hindi pagkakaroon ng same mindset ng tao na loob dun sa isang community na yun or sa isang church na yun. So I hope mahipo ng Panginoon yung puso ng bawat isa para magkaroon ng improvement at ma-realize nila na yung mga bagay na dapat hindi nila ginagawa at iniiwasan natin yung mga bagay na ayaw ni Lord na gawin natin. So basically talagang dapat na pinag-uusapan ko sa church nung sa ganun ma-avoid natin yung mga bagay na pagkakaroon na hindi pagkakaintindihan sa ibang tao within our community, especially in church na pinanghahawakan natin today. Pero kaya nga sabi ko is meron tayong freedom na piliin yung mga bagay na gusto natin, pero sana yung mga bagay na is makaka-glorify pa rin sa Panginoon at of course ika-result pa rin ng kagandahan ng relasyon natin sa Panginoon. So lagi natin isama si Lord sa lahat ng decisions in life natin at ang sa ganun mapabuti yung path na dinadalawin natin sa buhay. So thank you everyone, have a blessed Thursday ahead for tomorrow and stay hydrated.